isang dalaga ang naglagay ng pagkain sa ibabaw ng ulo niya para ihatid sa mga customer habang nagte-text sa kanyang lola. Dahil sa kakaibang kilos na ito, inakala ng mga tao sa paligid na isa siyang performer sa perya. Sa hindi kalayuan, isang ina ang nataranta dahil habang binabantayan niya ang kanyang anak, aksidenteng dumulas pababa sa matarik na bahagi ang stroller ng sanggol. Nakita lang nila ang dalaga na nagde-deliver ng pagkain, nakatingin sa kanyang telepono, at biglang pumalakpak ng daliri, at agad na tumigil ang oras. Nawala na ang panganib sa sanggol. Nagpatuloy ang dalaga sa pagde-deliver ng pagkain at muntik nang mabangga ng isang mamahaling kotse. Tumayo siya ng galit, at natakot ang dalawang tao sa loob ng sasakyan. Tiningnan niya sila ng masama bilang pananakot bago siya umalis. Hindi niya alam na ang aksidenteng banggaan na iyon ang magiging sumpa niya. Ang binatang may-ari ng kotse, si Ma Songtae, at ang kanyang sekretarya ay agad na bumaba para habulin siya. Laking gulat nila nang makita na parang walang nangyari sa babae at ayos lang siya, samantalang ang harap ng mamahaling kotse nila ay UP. Ang totoo, siya ay isang mangkukulam. Si Cho-hong ay nakatira kasama ang kanyang lola at tiyahin, na kapwa rin mga mangkukulam. Nahuli siya sa pagde-deliver at nang dumating siya, naghagis ng matalim na kutsilyo ang kanyang lola papunta sa kanya, na madali niyang naiwasan. Ginamit pa niya ang kanyang kapangyarihan para tulungan ang lola sa paghihiwa ng gulay at paghuhugas ng plato. Nang marinig niya ang isang boses na tumatawag sa kanya, agad siyang huminto, natatakot na baka may makakita sa kanyang kapangyarihan. Buti na lang, ang tiyahin niya lang pala iyon. Samantala, si Songtae, na ang kotse ay may UP sa harapan, ay nagsasaliksik tungkol sa lagawan ng pamilya ng dalaga. Dalawa ang layunin niya, una, para gantihan siya sa pagkasira ng kanyang kotse, at pangalawa, para hanapin ang isang lumang bahay na itinayo 25 taon na ang nakalipas. Sa kanyang alaala, kilalang-kilala ang lugar na iyon noon bilang isang sikat na kainan sa lugar. Kahit maraming tindahan ang nagsara dahil sa krisis pang-ekonomiya, nanatili pa rin ang lagawan na iyon sa loob ng mahigit 50 taon. Hindi ito nag-a-advertise pero dagsa pa rin ang mga customer. May mga chismis pa na may inilalagay silang droga sa lugaw. Ang mas kakaiba, kahit sino at kahit saan pa galing ang mga customer, laging nagsasara ang lagawan ng eksaktong alas 6 ng gabi. Kahit kumakain pa ang mga tao, kinukuha nila ang mga kutsara at agad nagsasara ng tindahan. Para patunayan ito, nangolekta ng mga litrato ang sekretarya ni Songtae ng 3 taong nakatira sa bahay na iyon, pero wala ni isa man sa mga litrato ang may malinaw na larawan ng tao. Hindi ito ikinatuwa ni Songtae dahil napakaingat ng tatlo at hindi nakikihalubilo sa mga kapitbahay. Kaunti lang ang impormasyon tungkol sa kanila. Nang marinig pa niya ang edad nila, naisip ni Songtae na baka hindi sila ang hinahanap niya, pero nagtaka rin siya kung ano ang ginagawa nila pagkatapos ng alas 6 ng gabi. Pagkatapos magsara ng lagawan, ang 3 mangkukulam ay nagsasalo-salo ng pagkain, umiinom, at naglalaro ng baraha. Sinabihan ng lola si Cho-hong na huwag makialam sa mga tao. Binalaan siya na kapag palagi niyang ginagamit ang kanyang kapangyarihan para tumulong sa kanila, malalaman ng iba ang kanyang sikreto at magdudulot iyon ng trahedya sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Cho-hong sa supermarket para mamili. Ngunit may isang lalaking hamarang sa harapan niya, si Songtae. Inabot ni Cho-hong ang pagkain sa estante pero nataman ng food tray si Songtae. Agad niya itong itinulak palayo, ngunit sa halip, siya ang itinumba ni Cho-hong sa sahig sa harap ng maraming tao. Nakilala ni Cho-hong na siya ang lalaking nakabangga sa kanya dati, kaya tiningnan niya ito ng masama bago umalis. Naghanap si Songtae ng address ng lagawan. Samantala, pauwi na rin si Cho-hong at napansin niyang sinusundan siya ni Songtae. Naiinis siya at inisip na isa itong baliw na stalker. Pagdating ni Songtae sa harap ng lagawan, laking gulat niya na iyon pala ang lugar na matagal na niyang hinahanap. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkabigla nang buhusan siya ni Cho-hong ng isang timba ng tubig sa mukha. Dahilan para mabasa siya mula ulo hanggang paa. Galit siyang umalis at saka tumawag para magpaimbestiga sa kakaibang bahay na iyon. Isang gabi, isang lalaking may-ari ng tindahan ng manok sa tabi ng lagawan ang dumalaw. Nakita niyang maayos ang takbo ng lagawan kaya naisip niyang nakawin ang recipe. Habang nasa labas si Cho-hong para makipag-usap sa telepono, pumasok siya ng palihim at nagtago sa isang sulok.
Kinuha niya ang kanyang cellphone at palihim na kinunan ng video ang proseso ng pagluluto ng lugaw. Ngunit laking gulat niya nang makita ang mahiwagang sangkap na inilagay ng tatlo, isang bagay na naglabas ng kakaibang liwanag. Bigla ring umihip ang malakas na hangin at pinalutang ang lahat ng bagay sa paligid. Nadala rin ng hangin ang buong katawan ng lalaki. Nang marinig ang ingay, huminto ang tatlong mangkukulam. Nahuli nila ang lalaki na nanginginig sa takot at nagmamakaawang patawarin siya. Lumapit ang lola ni Chohong, hinawakan ang ulo ng lalaki, inilagay siya sa isang sako. At saka isinakay sa kotse para dalhin palayo. Sa labas ng lagawan, nanunood din si Sangte, at nasaksihan niya ang kakaibang kilos ng tatlo. Kinabukasan, nagkakape lang at nagpapahinga ang tatlo habang nag-e-enjoy sa weekend. Kumuha si Chohong ng prutas nang may kumatok sa pintuan. Sinabi na niya na sarado ang lagawan tuwing weekend, pero may isang customer na nagpumilit pumasok. Pagbukas niya ng pinto, laking gulat niya nang makita si Sangte, na nagpakilalang siya ang may-ari ng gusali. Mas lalo siyang nagulat nang sabihin ng sekretarya nito na binili ng direktor niya ang gusali. Kinuha ng tiyahin ni Chohong ang kontrata ng popahan, ngunit matagal na itong bulok at sira. Pati ang dating may-ari ng gusali ay pumanaw na 3 taon na ang nakalilipas. Wala silang ibang ebidensya para patunayan ang kanilang karapatan. Sinabi ni Sangte na kailangan nilang umalis sa loob ng 2 linggo. Dahil dito, hinabol siya ni Chohong at tinanong kung ginagawa niya ito bilang paghihiganti sa ginawa niya sa kanya. Sagot ni Sangte, kung gusto nilang manatili, kailangan nilang magbigay ng deposito na 100 milyong won at buwanang renta na 20 milyong won. Nanlumo ang tatlo sa laki ng halaga. Kaya, para legal na kumita ng ganoong pera, nagpa siya ang lola ni Chohong na mamuhay at magtrabaho tulad ng isang normal na tao, overtime, walang marangyang gabi, at pagtitipid. Kahit 50 taon na silang nagnenegosyo, ginagamit lang nila ang kinikita para mag-enjoy. Nagpunta ang lola at tiyahin sa bangko para mangutang. Ngunit dahil lampas na sila sa edad ng pagtatrabaho at wala ring may pakitang collateral, walang nagbigay sa kanila ng loan. Pinagtawanan pa sila, dahilan para magalit ang lola at bigyan ng leksyon ang mga taong iyon. Nakipagkita si Chohong sa kanyang kasintahan, na isang empleyado sa bangko. Nakita ng lalaki na maayos ang kita ng lagawan ng pamilya ni Cho, kaya inisip niyang marami ring mahalagang ari-arian na may iwan sa kanya ng tiyahin balang araw. Dahil dito, nagpa siya siyang manatiling kasama ni Cho. Ngunit nang malaman niyang gustong mangutang si Cho at na hindi pala pagmamayari ng pamilya nito ang gusali, nadismaya siya at nagdahilan para umalis. Pag-uwi ni Cho, sinabi niya sa kanyang lola at tiyahin na tutulungan daw sila ng kanyang kasintahan na mangutang sa bangko. Hindi naniwala ang lola niya at binalaan siyang mag-ingat sa mga tao. Ipinaliwanag ng lola na nauubos na ang kapangyarihan ni Cho dahil sa bulag niyang pagmamahal sa isang taong hindi naman siya mahal. Kung magpapatuloy iyon, mawawalan ng saysay ang pagtira nila rito para muling makuha ang kanilang mga kapangyarihan. Nagalit si Cho dahil pakiramdam niya ay hindi nauunawaan ng lola ang pakiramdam ng pag-ibig sa pagitan ng magkasintahan. Kinabukasan, nag-deliver muli ng pagkain si Cho at bigla niyang nakita ang kanyang kasintahan, kaya sinundan niya ito. Nadiskubre niyang may relasyon ito sa isang pangit at matandang may-ari ng tindahan ng pakpak ng baboy. Ginagawa lang ito ng lalaki para sa pera. Nang malaman iyon, labis na nadismaya si Cho. Ang kanyang pagsigaw ay yumanig sa paligid. Umupo siya sa gilid ng kalsada, malungkot at umiiyak ng labis. Kinagabihan, naglalakad si Sangte sa kalye nang mapansin niya ang tuliro at malungkot na itsura ni Cho na dumaan sa kanyang harapan. Agad niyang pinaawat sa sekretarya ang sasakyan at hinabol siya. Sa harap ng isang supermarket, nakita niya si Cho na lasing at nakaupo. Pinayuhan niya itong umuwi, ngunit sinabi ni Cho na ang mga tao tulad niya ay puro masasama kaya dapat siyang mag-ingat. Sagot naman ni Sangte, tao rin siya. Tumayo si Cho at bumulong, isa akong mangkukulam. Laking gulat ni Sangte sa narinig. Bigla na lang bumagsak si Cho sa lupa. Pinukaw siya ni Sangte at sinabing hindi siya tulad ng mga nasa pelikula na babuhitan ito pauwi. Ilang segundo lang, nakasakay na si Cho sa likod niya. Pagpasok nila sa isang madilim na kalye, biglang nagsiilaw ang mga poste sa kalsada, bagay na ikinagulat at ikinalito ni Sangte. Kinabukasan, paggising ni Cho,
Pumalakpak siya para kumuha ng tubig gamit ang mahika, ngunit sa pagtataka niya, walang nangyari. Dumating si Songte at pinapasan siya sa ginawa kagabi habang lasing. Hindi lang daw niya nasaktan ang ulo nito, kundi kinagat pa ang kanyang paa at kinuha ang kanyang tsinelas at ayaw ibalik. Nailang si Cho at hindi alam ang gagawin, kaya nagdahilan at umalis. Naalala niya ang mga nangyari kagabi at labis siyang nahiya at sinisi ang sarili. Medyo natakot din siya. Pag-uwi niya ng palihim, nagulat si Cho nang matuklasan niyang nawala ang kanyang witch mark. Ibig sabihin, tuluyan na siyang nawala ng kapangyarihan bilang mangkukulam. Dahil ayaw niyang maniwala, palihim siyang pumunta sa kusina at paulit-ulit na sinubukang gumamit ng mahika, pero wala na nga. Dumating ang tiyahin niya at pinaalalahanan siya tungkol sa relasyon niya sa empleyado ng bangko. Ipinaliwanag ng tiyahin na kapag ibinigay niya ang lahat ng tiwala sa isang tao at kapalit ay pagtataksil lang, mawawala ang kanyang witch mark. Natatakot, tinanong ni Cho ang lola niya kung ano ang mangyayari kapag tuluyan nang nawala ang kanyang kapangyarihan. Sagot ng lola, kapag nawala iyon, itatapon siya sa isang madilim, malamig, at maruming lugar na walang magagandang alaala. Hindi niya malalaman kung sino siya o nasaan siya. Tanging mga sigaw at demonyo lang ang maririnig niya, isang mundong mas masahol pa sa kamatayan. Nang marinig ito, lubos na natakot si Cho. Kinagabihan, palihim siyang pumasok sa bodega para maghanap ng anumang mahalagang gamit ng mga mangkukulam. Gumawa siya ng paraan para hindi mahalata ng kanyang lola at tiyahin na nawala na ang kanyang mahika. Nagdahilan siyang mamumuhay siya bilang isang normal na tao at hindi nagagamit ng kapangyarihan para mag-deliver ng pagkain. Nagtaka ang tiyahin niya sa kilos na iyon. Pagbalik sa lagawan, nakita ni Cho si Songte na may dalang ilang kontrata. Ihahandog daw niya ang pagbaba ng renta, ngunit may ilang kondisyon, ang pinakamahalaga, lilipat daw siya sa gusali para doon na rin tumira. Mariing tinutulan ito ng lahat. Mungkahin ng tiyahin ni Cho, burahin ang alaala ni Songte at ipadala siya sa ibang bansa gaya ng ginawa nila sa may-ari ng tindahan ng manok dati. Ngunit tutol ang lola, dahil kung palagi nila itong gagawin, mas madali silang mabubunyag. Kaya bukod sa pagtataas ng presyo ng lugaw at pagtatrabaho ng mas matagal, pumayag ang lola ni Cho na magpa-interview at magpakita sa publiko para mas makilala at dumami ang kita. Sa gitna ng maraming tanong mula sa mga tsismoso tungkol sa kakayahan niyang maghawak ng mangkok ng kumukulong sopas nang walang paso o magbuhat ng sako ng bigas gamit lang ang isang kamay, pilit niyang itinanggi na kaya niya iyon. Ngunit naglabas sila ng litrato bilang ebidensya. Nasa litrato si Cho na may 10 tray ng pagkain sa ibabaw ng ulo habang nagde-deliver, naka-high heels pa at hawak ang cellphone para mag-text. Hindi napigilan ng lola ang galit at hinabol si Cho habang pinapalo ito, na nagdulot ng kaguluhan sa gitna ng filmang. May isa pang aktres na tumanggap ng hamon ni Cho, magdala ng mga tray ng mainit na lugaw sa ibabaw ng ulo at maglakad, ngunit sinabotahe siya ng mga kasama niya. Buti na lang, ginamit ng lola ni Cho ang mahika para maiwasan ang aksidente. Nagulat si Cho na makita ang lola niyang gumagamit ng kapangyarihan, dahil ito rin ang taong mahigpit na nagbabawal sa kanya at sa tiyahin na magpakita ng mahika sa mga tao. Kinagabihan, nagdala si Cho ng isang bagay sa harap ng isang pawnshop kung saan naroon ang isang madilim na mangkukulam na kilala sa pagiging walang pakialam sa presyo at gagawin ang kahit ano. Natakot si Cho na lapitan ito, ngunit sinabi niya na nawala na ang kanyang kapangyarihan at gusto niya itong mabawi. Nang malaman ng madilim na mangkukulam na isa ring mangkukulam si Cho, malakas itong tumawa. Sa kanyang halakhak, nagdilim ang kalangitan at kumulog. Ipinakita ni Cho ang isang pilak na plato bilang alok, ngunit hindi iyon pinansin ng madilim na mangkukulam. Ang gusto nito ay mga bagay na may halagang emosyonal sa tao, mga bagay na akala ng tao ay walang silbi, pero sa kanya ay may kakaibang halaga. Nang makita nito ang kwintas na alaala mula sa ina ni Cho, labis itong natuwa. Nang hawakan niya ito, nakita niya ang alaala ng ina ni Cho na sinusunog ng apoy dahil sa bulag nitong pagmamahal. Ito ang bagay na interesado sa kanya. Para matulungan si Cho na mabawi ang kanyang kapangyarihan, sinabi ng madilim na mangkukulam na mayroon lamang siyang 3 linggo para maibalik ito. Kung hindi, unti-unti siyang magiging pangit, mawawalan ng lahat ng lakas at kabataan. Magiging isang kakilakilabot na tao siya at mapapalayas upang manirahan sa kadiliman. Natakot si Cho at ayaw niyang mangyari iyon.
Kinuha ng madilim na mangkukulam ang isang pares ng tainga ng duwende. Ang mga taingang ito ang tutulong kay Cho na matagpuan ang tunay na pag-ibig ng kanyang buhay. Hanggat hawak niya ang puso ng lalaking iyon, muli niyang makakamtan ang kanyang kapangyarihan nang walang takot na muling mawala ito. Pagkatapos, naglakad si Cho sa kalsada at nakakita ng isang grupo ng mga gwapong lalaki. Agad niyang isinuot ang mga tainga ng duwende at nakinig, ngunit kampana lamang ang kanyang narinig. Samantala, inilipat ni Sanjay ang kanyang mga gamit sa restoran ng lugaw ni Chohong. Naglagay pa siya ng kamera sa kwarto. Bukod pa rito, nagbigay rin siya ng ilang nakakalitong patakaran, ngunit mariing ipinagbawal ng lola ni Chohong na pumasok siya sa bodega at kusina, mga pribadong lugar ng pamilya. Lalo lang itong nagdulot ng hinala kay Sanj. Samantala, iniisip ni Jaywalk, isang manunulat ng comics, ang tungkol sa lalaking nakikitira sa bahay ni Chohong nang dumating ang kanyang ama. Lubhang nagalit ang ama nang malaman na iniwan niya ang pag-aaral para sa civil service exam upang sundan ang isang malabong hilig. Ngunit dahil sa kaseryosohan nito, tinanggap ng ama at sinuportahan ang kanyang pagnanais. Pinaalalahanan siya ng ama na matanda na ito at hindi na kayang suportahan pa siya habang buhay. Nang makita ang hitsura ng kanyang ama, nalungkot din si Jaywalk. Sa kabilang banda, nakikipag-usap si Sanjay sa kanyang sekretarya sa labas nang bigla niyang makita si Cho na nagtatago at iniiwasan ng isang tao. Ang masamang nobyo niya ang naghahanap sa kanya. Nakipagkita ito dahil tapos na ang mga papeles ng pautang na kailangan ng kanyang pirma. Hindi natuwa si Cho at sinabi na itapon na iyon dahil hindi na niya kailangan. Ngunit tumanggi ang lalaki dahil maaapektuhan daw nito ang reputasyon niya sa trabaho. Iniisip niyang gumaganti lang si Cho dahil sa kanilang paghihiwalay. Malakas pa nitong sinisi si Cho na niloko siya dahil wala namang ari-arian ang pamilya nito. Sa harap ng masasakit na salita ng lalaki, taos-pusong nagpasalamat si Chohong sa kanya dahil nalaman niya kung ano ang pakiramdam ng magmahal. Hindi sana siya nagsinungaling tungkol sa ikatlong tao na naging dahilan para mawala lahat sa kanya ngayon. Ngunit gusto pa rin ni Chohong na tratuhin siya nito ng maayos. Mariin namang tumanggi ang lalaki. Inipit pa siya nito upang hindi niya makansela ang kontrata, ngunit matatag pa rin ang pagtanggi ni Cho. Nang makita ni Sanjay na may mali, hindi na siya nakapagpigil at sinuntok ang lalaki. Hinailan niya si Chohong palayo, ngunit sa halip na magpasalamat, nainis si Cho sa kanyang asal at sinabihan siyang huwag makialam sa buhay niya. Sagot ni Sanj, ayaw rin naman niyang makialam, pero may mga dahilan kung bakit kailangan niya. Lumabas na nasasaktan pa rin siya sa nangyari noong gabing iyon dahil sa lalaking iyon, at umaasa siyang wala nang gagawin si Cho na magpapasangkot sa kanya. Umalis si Sanj, iniwang tuliro si Chohong na hindi alam ang gagawin. Pag-uwi ng dalawa, dala pa rin nila ang sama ng loob. Napansin agad ng tiyahin ni Chohong na tila nag-away ang dalawa. Nagpahayag din ng hinala ang tiyahin kay Sanj sa biglaang paglipat nito sa kanila, ngunit sinabi ng lola ni Chohong na masyado lang nag-iisip ang tiyahin, at paliwanag ni Sanj ay wala siyang kalayaan bumili ng sariling bahay. Samantala, hindi makatulog si Chohong at paikot-ikot sa kama habang suot ang kanyang tainga ng duwende. Nakakarinig siya ng ingay sa labas at nang buksan ng pinto, wala siyang nakita. Si Sanj pala ang gumagawa ng ingay, pumunta siya sa bodega ng pamilya. Ngunit mahigpit iyong nakalak. Biglang sumulpot sa isipan niya ang isang alaala, isang misteryosong lalaking nakaitim na hawak ang isang batang sugatang-sugata. Hindi niya alam kung ano ang nangyari noon. Kinabukasan, napansin ni Chohong na bumabagsak ang kanyang anyo dahil sa pagkawala ng kanyang kapangyarihan bilang mangkukulam. Abala siyang nag-ayos upang pumunta sa isang mahalagang misyon. Pagdating niya sa pinto, nasalubong niya ulit si Sanj. Pareho ang tingin nila ay puno ng tensyon. Walang nagbigay daan sa hagdanan. Pinakain si Sanj ng lola at tiyahin ni Cho ng napakasarap na almusal, ngunit sabi pa ng lola ni Cho na wala namang makakain, na ikinagulat ni Sanj. Samantala, malalim ang iniisip ni JW matapos makita ang lungkot ng kanyang ama nang sabihin niyang gusto niyang sundan ang kanyang pangarap. Bumisita siya sa kanyang matagal nang nawalang ina upang maghanap ng kaliwan, ngunit pagkatapos ay nagtungo siya sa isang bar at naglasing. Sa parehong oras, patuloy pa ring nag-iikot sa lansangan si Chohong mula umaga hanggang gabi gamit ang tainga ng duwende para hanapin ang kanyang kapalaran. Nang mapagod ang kanyang mga paa,
Umupo siya upang maghintay ng bus pauwi. Sa loob ng bus, nakita siya ni Jaywalk at agad siyang tinawag. Umupo ito sa bakanteng upuan at inalok siyang maupo. Dahil sa pagiging magiliw nito, hindi siya nakatanggi. Tinanong ni Jaywalk kung sino ang lalaking nakikitira sa kanya at pinayuhan siyang paalisin ito. Bago pa makasagot si Cho-hong, nakatulog na si Jaywalk dahil sa kalasingan. Habang tinitingnan ni Cho ang kanyang gwapong mukha, hindi niya mapigilan ang sarili. Bigla nitong isinandal ang ulo sa balikat niya. Napilitan tuloy si Cho na alalayan ng lasing na lalaki pauwi sa bahay nito. Pakiramdam niya ay parang tumanda siya ng ilang taon dahil sa abalang iyon. Habang naririnig ang pagbulong nito tungkol sa kanyang kabiguan sa buhay, nainis siya, yun pala ay hindi pa ito tuluyang nawalan ng malay kaya nasayang ang kanyang pagod. Ngunit nang makita niya ang itsura nitong miserable, hindi niya nagawang sumbatan. Tinanong siya ni Jaywalk kung dapat ba niyang talikuran ang kanyang pangarap para gampanan ang responsibilidad bilang anak. Pinayuhan siya ni Cho na habulin ang kanyang pangarap habang may apoy pa ito sa kanyang puso. Nagkaroon ng kakaibang romantikong tensyon nang biglang kunin ni Jaywalk ang tainga ng duwende ni Cho. Tinanong niya kung pusit ba ito, at tatangkain na sana niyang kainin, ngunit mabilis na kinuha iyon ni Cho. Nagpambuno sila hanggang sa mapahiga silang magkasama. Sa oras na iyon, dumating si Sanj sa bahay ni JW dahil sa isang advertisement. Nagulat siya sa eksenang nadatnan. Sinabi niyang baka istorbo lang siya sa dalawa. Kaya umalis na siya. Nakita ni Sanj si Cho-hong at galit na galit siyang nagbitaw ng masasakit na salita na para bang mahilig lang itong maglaro sa damdamin ng tao. Katatapos lang nitong magdusa, pero heto't masaya na kasama ang ibang lalaki. Hindi alam ni Sanj ang buong nangyari, pero nag-aalala siya na parang usisero. Sa tindi ng pananalita ni Sanj, tinanong siya ni Cho kung gusto ba niya siya. Tama nga, kaya siya nagagalit kapag nakikita niya itong nakikipaghiwalay. Kung gusto niya, bakit hindi na lang niya diretsahang sabihin imbes na maghanap pa ng dahilan para makipag-away? Bukod pa roon, hindi naman talaga siya ang tipo niya. Pero nang tamaan siya sa sensitibong tanong ni Cho, hindi iyon maamin ni Sanj. Kaya habol pa rin siya ng habol sa kanya at malakas na sinasabi na hindi siya ang uri ng babaeng gusto niya. Sa eksenang iyon ng dalawa, parehong hindi makaintindi kung ano ang nangyayari ang sekretarya at si JW na nakatanaw mula sa itaas. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Sanj dahil sa tanong ni Cho, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Gusto mo ba ako? Kinabukasan, nang makita ng sekretarya si Cho na naglalakad sa kalsada, binanggit niya ito kay Sanj, na agad namang naiinis. Sinabi pa niya na wala siyang gusto kahit kanino. Nang makita ni na Lola at tiyahin ni Cho na makapal ang makeup niya at may kulay abong buhok sa ulo, agad silang naghinala at hinayla siya papasok sa kwarto. At tama nga sila, nawala na ang marka ng rosas ng mangkukulam sa katawan ni Cho. Labis itong ikinabahala ng dalawa, lalo na nang makita rin nila ang tainga ng duwende ng madilim na mangkukulam. Wala nang ibang paraan kaya sinabi ng lola ni Cho na kailangan niyang hanapin ang lalaking itinakda ng tadhana at halikan ito. Kapag nangyari iyon, muling lilito ang marka ng rosas. At kung makakamtan niya ang puso ng lalaking iyon, hindi na siya kailanman matatakot sa pagtataksil o sa pagkawala ng kanyang kapangyarihan. Mabilis na nauubos ang panahon para sa kagandahan ni Cho-hong, kaya lumabas siya upang aktibong maghanap. Sa mga sandaling iyon, naglalakad si JW at natano ang figure ni Cho. Tinawag niya ito at sinabing huwag gagalaw, susundan siya nito. Habang papalapit ang distansya nilang dalawa, biglang nakarinig si Cho ng senyales mula sa tainga ng duwende. Labis siyang nagulat, ang kanyang kapalaran ay dumating na. Ngunit sa gitna ng siksik ang tao, hindi matukoy ni Jaywalk kung nasaan si Cho. Habang nalilito si Cho, may dalawang kamay na pumisil sa kanyang balikat, si Sanj pala. Sa pagkakita sa kanya, hindi sinasadyang nahulog ni Cho ang kanyang telepono. Akala niya, si Sanj ang kanyang kapalaran. Agad siyang napasigaw sa pagkadismaya, bakit siya? Patuloy pa ring hinahanap ni Jaywalk si Cho sa gitna ng tao, ngunit telepono lang niya ang natagpuan, nawala na si Cho. Hinayla agad ni Sanj ang kamay ni Cho para makapag-usap sila sa ibang lugar. Hinanap niya ito upang humingi ng paumanhin sa walang dahilan niyang pag-aaway. Ngunit mula nang makilala niya ito, parang wala na siyang matinong naiisip. Tinanong niya si Cho kung ano ang tingin nito sa kanya bilang lalaki. Habang tila nagpapahiwatig si Sanj,
Ang nasa isip lamang ni Cho ay ang halik ng kanyang kapalaran, kaya hindi niya pinakinggan ang mga sinasabi nito. Labis itong ikinahiya ni Sanj kaya gumawa siya ng palusot para umalis. Ngunit pinigilan siya ni Cho at inalok na mag-lunch sila. Sa kasamaang palad, mali ang nasabi niya, nabanggit niya na maghanap sila ng lugar para maghalikan. Naging sobrang alanganin ang sitwasyon kaya hindi na alam ni Sanj ang gagawin. Nagkunwari siyang sumagot sa tawag ng sekretarya at sinabing may bigla ang trabaho. Mabilis siyang umalis kahit sinabi ng sekretarya na wala namang agarang bagay. Nang nasa kotse na, hindi mawala sa isip ni Sanj ang muntik na niyang pag-amin kay Cho. Hindi niya kinaya ang kahihiyan sa ginawa niya kaya napasigaw siya, na ikinagulat ng sekretarya. Tinanong siya ng sekretarya kung ano ang nangyari. Bumalik ang tanong ni Sanj, ano sa tingin mo ako? Lalo lang nitong ikinainis ni Secretary Kim. Samantala, umuwi si Cho Hong na mabigat ang loob, nagkamali pa siyang uminom ng patis imbes na tubig. Laking tuwa ni na Lola at tiyahin nang malaman nilang si Sanj ang nakatakda para sa kanya. Ngunit sinabi ni Cho na hindi maganda ang relasyon nila, lagi silang nag-aaway, nagkakagatan pa. Nang malaman ito ng kanyang lola, nagalit siya at nagplano na unti-unting maisakatuparan ang unang halik ni Cho kay Sanj. Dumating naman si JW para hanapin siya. Pagkakita sa kanya, agad niya itong niyakap at sinabing nag-aalala siya. Ibinigay niya rin ang telepono nito, iniisip na baka dinukot siya ng kung sino. Tinanong siya ni Cho, paano kung totoo ngang may dumukot sa akin? Plano sanang magpahayag ng damdamin si JW ngunit ang lumabas sa bibig niya ay, kung wala siya, wala nang magdadala sa kanya ng lugaw, na ikinadismaya ni Cho, kaya pumasok na lang siya sa bahay. Samantala, sa daan pa uwi, tinanong ni Sanj ang kanyang sekretarya kung kamusta ang pag-ibig nito. Masigasig naman na ikinwento ng sekretarya ang kanyang karanasan, na noong una, hindi sila magkasundo ng babae, pero kung saan-saan sila magpunta. Palagi nilang nakikita ang isa't isa. Lagi niya itong naiisip at inaalala, kaya naisip niyang mahal na niya ito. Doon unti-unting napagtanto ni Sanj na may nararamdaman nga siya para kay Cho. Sa bahay, naghanda ng romantikong hapunan para kina Cho Hong at Sanj ang tatlo, ngunit gabi na itong umuwi. Nagkunwaring masaya ang tatlo habang hinihintay siya. Pagkatapos, nagdahilan sina Lola at tiyahin para iwan silang dalawa at bigyan ng pribadong oras. Sinimulan ni Cho ang masayang pag-uusap at inalok siyang uminom. Ngunit nanatili pa rin si Sanj na malamig at naglalagay ng distansya. Kinabukasan, habang naghahanda si Sanj para pumasok, nakita niya ang isang imbitasyon. Wala siyang pakialam at itinapon iyon sa basurahan. Ngunit napadpad din ang imbitasyong iyon kina JW at Secretary Kim. Nang magpunta si JW upang pumirma ng kontrata kay Sanj para sa modelong advertisement, nagkatitigan silang parang matagal nang magkaribal. Nang makita ni Sanj ang imbitasyon kay JW, bigla niyang kinansela ang lahat ng trabaho upang pumunta sa Lagawan para sa 50th anniversary party ng mga VIP customer, na palusot lang para makatulong kay Cho na mapabilis ang unang halik niya. Nang dumating si JW na sobrang gwapo, nakaramdam din ng pangamba si Sanj kung paano tutugan. Hindi mapalingon ang dalawang lalaki nang makita si Cho Hong sa kanyang napakagandang ayos. Nagsimula ang kasayahan sa masarap na kainan. Sa hapag, laging inaalagaan ni JW si Cho, na labis na ikinainis ni Sanj. Pagkatapos kumain, inanunsyo ng lola ni Cho na maglalaro sila para sa mga napakahalagang premyo. Nagpahayag si Sanj na ayaw niyang sumali, ngunit tuwang-tuwa ang sekretarya. Dahil sa pera at premyo, sumali siya para mapaghandaan ang kanyang kasal. Sa sinabi ng tauhan niya, napaikan si Sanj at nagpas siyang tapusin ang laban-laban sa sekretarya. Una, bubunot sila ng bola para magkahati sa grupo. Ayon sa plano, magkapareha sina Cho Hong at Sanj, habang magkasama sina Jae-wook at Secretary Kim. Magkakampi rin ang tiyahin at lola ni Cho, na nagsimula sa laro ng pagkain ng cookie stick. Dahil sa hanggarang manalo, mabilis na naglaro si Secretary Kim kasama ang kanyang kapartner. Sa kabilang panig, sinikap din ni Sanj na manalo kasama si Cho, magkaharap sila at nagkatitigan. Ngunit biglang nagulat sila sa sigaw ni Secretary Kim. Para hindi manalo ang sekretarya, sinadyang gawing maiksi ng lola at tiyahin ni Cho ang cookie stick upang makuha ang panalo sa larong iyon. Sa ikalawang laro,
Kailangan nilang tumayo sa pahayagang paliit ng paliit ang espasyo. Kung sino ang matalo, may parusang maghalikan. Tinangka ni Cho na hipan ng mahika ang tainga ni Sanj para matalo agad sila, ngunit bago pa sila matalo. Nagkunwari si Jaywalk na nahirapan para matalo ang kanilang grupo, dahil ayaw niyang mahalikan ni Cho ang ibang lalaki. Ikinaasar nito ng husto ni Secretary Kim na gaaman sa panalo. Muli, panalo pa rin ang lola at tiyahin ni Cho sa larong iyon. Nakahanap na ng huling solusyon ang tatlong mangkukulam. Sa ikatlong laro, kailangang uminom ng isang basong beer ang kinatawan ng bawat koponan sa pinakamabilis na oras. Sinadya pang lagyan ng lola ni Cho ng kaunting mahikang halik ang baso ni CNG. Pero bago magsimula, napansin ng ambisyosong sekretaryong si Kim na hindi pantay ang dami ng beer sa bawat baso. Kaya tinangka niyang agawin ang baso ni CNG dahil iyon ang may pinakakaunting laman. Kahit pinigilan siya ng lahat, walang makapantay sa matinding kagustuhan ni Secretary Kim na manalo. Bunga nito, nalasing siya at paulit-ulit na sinasabi na mahal niya si CNG. Naisip tuloy ng lola ni Cho na ayaw talaga ni CNG kay Cho, at halata naman ito. Pero sa panig ni CNG, iniisip niya ang mga sandaling magkasama sila ni Cho Hong ngayong araw, at labis siyang natuwa. Nang sumapit ang hating gabi, gumapang siya palabas ng kwarto para may hanapin. Bigla siyang nadapa sa hagdan at nawalan ng malay. Nataranta si Cho Hong at ang lahat nang makita ito. Gusto sanang utusan ng lola ni Cho ang tiyahin ni Cho Hong na kumuha ng gamot para gisingin si CNG, pero napagtanto nilang wala itong malay. Naisipan ng tatlo na pagkakataon na ito para mahalikan ni Cho ang rosas pabalik upang mabawi ang kapangyarihan niya. Nag-agawan pa sila ng mariin. Biglang nagising si CNG at sumigaw. Pinaliwanag ni Cho na layunin lang niyang gawin ang CPR para iligtas siya. Tumayo si CNG, ngunit napilay ang kanyang paa dahil sa pagkahulog. Sa kabila ng sakit, napansin niya ang isang pamilyar na baseball. Samantala, naaalala ng ina ni CNG ang nangyari 20 taon na ang nakalilipas. Dinukot si CNG sa loob ng ilang araw sa isang insidente. Nang matagpuan siya, wala siyang alaala sa nangyari sa mga araw ng pagkakadukot. Nawala na rin ang sugat sa kanyang dibdib. Pero simula noon, palagi na siyang binabangungot. Sa loob ng maraming taon, sumailalim siya sa psychological therapy sa doktor. Galit ang ina niya nang makita itong nakatira sa isang lagawan para lamang maghanap ng mga bagay na nakikita niya sa panaginip. Lalo pang ikinagalit nito na ngayon ay may pilay pa siya. Kaya't pinayuhan niya si CNG na tumigil at umuwi na. Ngunit sagot ni CNG, kaunti na lang at nangangako siyang babalik din. Paglabas niya ng kwarto, inakala ng kanyang ina na mga kasambahay lamang ang tatlong miyembro ng pamilya ni Cho Hong. Inutusan pa nito si Secretary Kim na palitan sila ng mas bata dahil masyado raw silang pangit. Nang marinig iyon, labis na nagalit ang tatlo. Samantala, iniisip ng lola ni Cho na dahil sa dami ng taong pumapasok, malalantad ang tunay nilang pagkatao. Kaya't sinabi niyang kapag nagamit na nila si CNG bilang taong itinakda para maibalik ang kapangyarihan ni Cho, kailangan nilang maghanap ng paraan para mapaalis ito. Agad tumutol si Cho Hong at sinabing master pa rin ng bahay si CNG. Pero giit ng kanyang lola, huwag daw siyang makisangkot sa pag-ibig ng tao. Pagkatapos, nagdala ng lugaw si Cho sa kwarto ni CNG. Nang makita niya itong natutulog, hindi niya pinalampas ang pagkakataong magnakaw ng halik. Ngunit damilat ito at nahuli siya sa akto. Pinahigi siya ni CNG at sinabing kahit pamadali siyang halikan, ang halik ay simula ng isang pag-iibigan. Kapag tama ang taong iyon, may saysay ang simula. Agad siyang tinukso ni Cho, sinabing hindi lang ito marunong humalik kaya't gumagawa ng dahilan para pagtakpan ang kahinaan. Tumalikod siya at umalis, iniwan si CNG na naiinis. Ngunit paglabas niya, nakaramdam si Cho ng hiya sa ginawa. Naghatid siya ng lugaw kay Masang Tae. Tinanong niya ito kung paano malalaman kung paano nabubuo ang pag-ibig at paano makukuha ang puso ng isang lalaki. Nagpalusot si Cho na para ito sa tiyahin niya. Sabi ni Jaywalk, basta mapagtanto ng lalaki na may nararamdaman siya para sa babae. Kahit ano pa ang gawin nito, maakit pa rin siya, katulad ng pagkakagusto ni Jaywalk kay Cho Hong. Pero hindi alam ni Cho ang damdamin nito para sa kanya. Pagkarinig noon, nalungkot si Cho at naisip na wala siyang paraan para makuha ang puso ni CNG dahil palagi itong malamig sa kanya.
Ngunit sa pag-iisip na mamuhay sa isang madilim na impyerno na may pangit na anyo, kahit mahirap, kailangan niyang subukan. Kinagabihan, lumabas si CNG para hanapin ang baseball na nakita niya kagabi. Ngunit laking gulat niya nang makita ang anyo ng tiyahin ni Cho-hong na ikinabuwal niya muli sa sahig. Kinabukasan, dumating si Secretary Kim para iulat ang trabaho sa kumpanya dahil pansamantalang hindi makapasok si CNG bunga ng pinsala sa binti. May ibinahagi rin siyang mahalagang impormasyon. Ayon sa kanyang pagsasaliksik, 50 taon nang pare-pareho ang lasa ng lagawan at hindi ito nagsasara maliban sa weekend. Ngunit 25 taon na ang nakalipas, may isang araw na isinara ito. Umuulan noon, at ang taong tumulong sa kanya sa aksidente ay nasa ospital pa rin hanggang ngayon. Ang aksidenteng iyon ay nangyari malapit sa lagawan. Nang pagsamasamahin ang mga kakaibang pangyayaring ito at mga alaala ni CNG, napagpasyahan ni Secretary Kim na hindi ordinaryong lagawan ang lugar na iyon. Maraming nawawalang tao at may mga pinagmulan na hindi alam. Labis siyang natakot, iniisip na lugar iyon ng human trafficking. Dahil pilay pa rin si CNG, nagdala ng lugaw ang lola ni Cho. Natakot si Secretary Kim na madiskubre ang mga litrato ng investigasyon kaya dama pa siya sa ibabaw ni CNG para takpan iyon. Nang magtangkang maglagay ng tradisyonal na gamot ang lola ni Cho sa binti ni CNG, mabilis siyang pinigilan ni Secretary Kim. Bamulong ito na hindi ligtas iyon at patuloy na pinipigilan ang pag-aalaga sa kanya. Nakita ito ni CNG at agad niyang pinaalis si Secretary Kim. Bago umalis, nagpalusot si Secretary Kim at tinanong tungkol sa TV na napanalunan niya noong nakaraang laro. Naiinis na pinanood ng 3 miyembro ng pamilya ni Cho-hong habang iniuuwi nito ang TV, na siya ring sumire sa kanilang plano. Kinagabihan, inutusan ng lola ni Cho si Cho-hong na dalhan ng pagkain si CNG sa kwarto at humanap ng paraan para akitin ito. Pero bigla siyang bumaba mula kung saan at sinabing makikisalo na lang siya sa lahat. Habang nag-uusap ang tatlo, biglang tumunog ang telepono ni CNG. Agad tumayo si Cho at sinabing siya na ang kukuha dahil pilay ito. Pagpasok ni Cho sa kwarto, nakita niya ang mga litrato at dokumento tungkol sa lagawan na pinaimbestigahan ni CNG. Doon nagsimula ang kanyang hinala laban sa kanya. Sa hapagkainan, tinanong ni lola ni Cho si CNG kung bakit niya pinili ang bahay na ito gayong marami namang ibang opsyon. Sagot ni CNG, dahil may alaala siya sa lugar na ito, minsang kumain siya rito noong bata pa siya. Nais niya sanang bumalik makalipas ang ilang panahon, pero sarado na ang tindahan noon. Sabi ng tiyahin ni Cho, kailanman ay hindi nagsara ang kanilang tindahan. Nagkatinginan si lola at tiyahin ni Cho na para bang may naaalala silang insidente. Nagkunwari si lola ni Cho at sinabing baka dahil iyon sa pagbaha noon kaya lahat ng tindahan ay nagsara. Matagal na raw iyon kaya hindi na niya maalala kung sino ang bumisita, at baka nagkamali lang si CNG ng lugar. Ang nakitang kalituhan ng dalawa ay lalo lamang nagpasidhi ng kuryosidad ni CNG. Pagkatapos noon, hindi maiwasan ni lola at tiyahin ni Cho na maalala ang isang aksidenteng ayaw nilang banggitin. Sa paggunita rin sa mga kakaibang kilos ni CNG, nagsimulang magduda si lola ni Cho. Samantala, hindi rin makatulog si Cho-hong. Hindi niya alam kung bakit lumapit si CNG sa pamilya nila at kung ano ang nangyari noong gabi ng aksidente. Ngunit sinabi niya sa sarili na kapag nahalikan na niya ito at nabawi ang kanyang kapangyarihan, hindi na niya ito makikita pang muli. Sa mga oras na iyon, palihim ding lumabas si CNG mula sa kwarto. Nakakita siya ng upuan at tumayo rito para kunin ang baseball sa ibabaw ng aparador. Nakita siya ni Cho at tinanong kung ano ang binabalak niya. Sagot ni CNG, gusto lang niyang makumpirma ang ilang mahahalagang bagay, kung totoo ba ang kanyang mga alaala o panaginip lamang. Humingi siya ng paumanhin sa pagsisinungaling tungkol dito. Biglang bumaba si lola ni Cho. Para hindi siya makita, hinayla ni Cho si CNG at nagtago sila sa sulok ng kusina hanggang makakyat si lola. Nagkatitigan sila ng malapitan. Pag-akyat ng lola, sinabi ni Cho na maghintay muna siya roon dahil matatagalan bago makatulog ang kanyang lola at tiyahin. Paalis na si Cho nang hawakan ni CNG ang kanyang kamay at bigla siyang hinalikan. Sabi nito, marahil ay dapat na silang magsimulang magkaroon ng romantikong relasyon. Nagpalitan sila ng matamis na halik. Samantala, sa tirahan ng madilim na mangkukulam, biglang nabasag ang isang bote ng mahikang inumin.
Pagkakita nito, naunawaan niyang may masamang nangyari. Kinabukasan, matapos ang matamis na halik kagabi, masayang umaawit at sumasayaw si Chohong sa umaga. Akala ng lola niya na unti-unti nang nawawala ang kapangyarihan nito kaya parang nababaliw na siya. Pinayuhan nila si Cho na samantalahin ang pagkakataon para makakuha muli ng halik mula kay CNG. Masayang sinabi ni Cho na nahalikan na niya ito kagabi. Ngunit nang maalala ang sinabi ng lola na palalayasin nila si CNG matapos siyang magamit, gumawa siya ng palusot. Samantala, tinanong ni CNG kung nakatulog ba siya ng maayos kagabi. Para hindi mahalata ang dalawa, kunwari na inis si Cho at sinisi siya sa pagiging sobrang maalalahanin, saka pumasok sa kwarto. Hindi alam ni CNG kung ano ang nagawa niyang mali, pero dahil sa malamig na pakikitungo nito, naiinis siyang umalis. Nagkatinginan at napabuntong hininga si Lola at tiyahin ni Cho. Palihim namang nagdala ng agahan si Cho sa kwarto ni CNG. Nalito ito sa mga kilos ni Cho ngayong umaga. Ipinaliwanag ni Cho na gusto niyang itago muna ang kanilang relasyon. Bago pa makapagtanong si CNG, dumating ang tiyahin ni Cho dala ang agahan para sa kanya dahil inisip nitong nagugutom siya. Nagkubli si Cho sa likod ng pinto ngunit nataman sa mukha nang biglang bumukas ito. Dahilan para magdugo ang kanyang ilong. Nang makita ng tiyahin ni Cho ang agahan sa mesa ni CNG, nagalit ito at inakalang palihim siyang kumakain, saka galit na bumaba. Pagkaalis ng tiyahin, mabilis na lumapit si CNG para panasan ang dugo sa ilong ni Cho. Hindi siya nakaramdam ng sakit, bagkus ay masaya pang ngumiti. Sa sandaling iyon, aksidenteng nakita ni CNG ang markang hugis rosas sa kaliwang dibdib ni Cho na bahagyang natatakpan ng buhok. Naisip ni Cho ang halik nila kagabi at sinubukang pumutok ng daliri at gumamit ng mahika, ngunit walang nangyari. Agad siyang tumingin sa salamin at nakita na hindi pa gaanong tumatanda ang kanyang kagandahan. Tinanong niya ang lola kung kailangan pa ng oras bago bumalik ang kapangyarihan matapos ang halik. Sagot ng lola, agad babalik ang kapangyarihan kung nahalikan niya ang taong itinakda para sa kanya. Dito lubhang nalito si Cho, ngunit sinikap niyang huwag ipaalam sa lola at tiyahin ang totoo. Kasabay nito, nakatanggap si Cho ng text mula kay CNG. Pinadalhan siya nito ng listahan ng mga patakaran sa kanilang pakikipag-date. Pagkabasa niya, naisip ni Cho na marahil hindi pa ito nakipag-date kailanman. Para kasing naguutos siya sa mga tauhan niya sa opisina. Nakatanggap din siya ng mga mensahe mula kay Ma Songtae, na patuloy na iniisip na magkasintahan sila, pero hindi siya pinapansin ni Cho. Samantala, nakatanggap ng tawag si CNG mula sa isang kasambahay tungkol sa lalaking ilang taon na niyang pinapagamot sa ospital, ang driver na nagligtas sa kanya sa aksidente noon. Siya rin ang taong nakakaalam sa nangyari, ngunit nakakoma na ito sa kama sa loob ng 25 taon mula nang mangyari ang insidente. Sa bahay naman, ramdam ng lola at tiyahin ni Cho na nauubos na ang oras ni Cho. Nagmadali silang gumawa ng mahikang inumin para mahalikan siya ni CNG. Upang mapabilis ang epekto, gumawa sila ng napakalakas na timpla na kayang makaapekto sa kanyang mga ugat. Nang marinig ito, labis na nag-alala si Cho. Pinilit niyang magbigay ng senadoryas kay CNG nang tangkaing ihatid ng lola at tiyahin ang tsaa sa kanya, ngunit hindi siya pinansin ni CNG. Imbes, inimbitahan siya nito sa kanyang pribadong kwarto. Humingi siya ng paumanhin sa pagka-late dahil sa isang pulong. At tinanong siya tungkol sa mga kondisyon ng kanilang pagde-date. Pinuna ni Cho ang pagiging masyadong istrikto nito at tinukso pa siya gamit ang pangalan ng kanyang dating kasintahan, na agad nagpaselos at nagpagalit kay CNG. Nang makita ang selos na ekspresyon nito, hindi napigilan ni Cho na siya na mismo ang mag-umpisa ng halik. Gumanti ng halik si CNG. Sa labas ng kwarto, papasok sana si lola at tiyahin ni Cho dala ang lugaw para kay CNG, ngunit nakita nila ang eksena. Tahimik nilang isinara ang pinto upang bigyan ng pribadong oras sina Cho at CNG. Sa isip ni Chohong, natapos na niya ang kanyang misyon para mabawi ang kapangyarihan bilang mangkukulam. Kinabukasan, nagdala si Chohong ng lugaw habang iniisip kung kailan babalik ang kanyang kapangyarihan. Sa parehong oras, nakatanggap siya ng mensahe tungkol sa kanyang appointment kay CNG sa ganap na 6:00 ng gabi. Masayang ngumiti si Cho. Kasabay nito, tumingala siya sa maliwanag na sikat ng araw at napansin na mas mainit ngayon kaysa karaniwan. Bigla na lang siyang nahilo at nawalan ng malay, dahilan para magpanik si Ma Songtae.
Sa harap ng sitwasyon, hindi niya alam kung paano siya pababangunin. Nang makita niyang hindi na humihinga si Chohong, hindi na nag-atubili si Jaewook. Mabilis siyang nagsagawa ng artificial respiration para bigyan siya ng paunang lunas. Pagkatapos nito, agad niya itong dinala sa ospital para sa emergency treatment. Paulit-ulit niyang sinabi sa doktor na bigla itong nawalan ng malay. Mapatla ang mukha nito. Tumigil ang tibok ng puso at paghinga, kaya sobrang nag-alala siya. Ngunit sinabi ng doktor na normal ang kalagayan nito. Pagkaalis ng doktor at ni Jaewook, biglang nagliwanag ang katawan ni Cho. Pati mga ilaw ay kumikislap. Unti-unti, bumalik ang sigla at ganda nito. Dahil nag-aalala pa rin sa kalusugan ni Chohong, humiling si Jaewook ng re-examination. Ngunit nang makita nila ang sigla at kabataan nito, pareho silang nagulat. Samantala, nasa lugar ng tagpuan si Sienjin at naghihintay kay Chohong. Ngunit hindi ito dumating. Tumawag siya, ngunit hindi sumagot si Cho dahil naiwan niya ang kanyang telepono sa balkonahe ni Jaewook nang siya ay himatayin. Pagbalik mula sa ospital, labis ang pag-aalala ni Jaewook. Sinabi niya na natakot siya nang makita si Cho sa ganoong kalagayan. Nagpasya na siyang magtapat ng damdamin at sinabi na inabot siya ng 2 taon bago niya napagtanto na gusto niya ito. Magkaklase sila noong bata pa, ngunit lumipat ng paaralan si Cho kaya wala itong maalala tungkol sa kanya. Tuwing binubuli siya ng mga kaklase noon, si Chohong ang pumapagitna para ipagtanggol siya. Sinabi ni Jaewook na pag-isipan muna nito at handa siyang maghintay sa sagot. Pagkatapos ay tinukso niya si Cho, at naghabulan pa silang masaya sa harap ng bahay. Hindi nila alam na nasaksihan ito ni Sienjin. Galit na bumaba ng sasakyan si Sienjin at tinawag si Chohong para lumapit sa kanya. Pinagalitan siya ni Jaewook sa asal niya, dahil walang karapatan si Sienjin na utusan ito. Sinabi ni Sienjin kay Chohong na ipaliwanag ang relasyon nila kay Jaewook. Saka siya galit na pumasok sa bahay. Humingi ng paumanhin si Cho kay Jaewook at pinauwi na ito. Pagkatapos, pumasok siya sa kwarto ni Sienjin. Galit na galit ito nang makita siya at sumigaw. 3 oras siyang naghintay. Dahil sa sikreto sa pagitan nila, hindi niya maitanong sa lola at tiyahin nito. Pagkatapos ay nakita pa niyang nakikipaglaro ito sa ibang lalaki. Hindi niya tinanggap ang anumang dahilan mula kay Cho. Sinabi pa niya na kung patuloy nitong hahayaang magpadalos-dalos ang damdamin, dapat nilang pag-isipan muli ang relasyon nila. Nasaktan si Cho at hindi na nagpaliwanag. Galit siyang bumalik sa kanyang silid. Maya-maya, narinig ni Sienjin ang usapan ni na lola at tiya ng batang babae na nahimati ito at tinulungan ng iba. Doon siya nagsimulang magsisi sa sinabi niya kanina, kaya lumapit siya sa pinto ng silid nito, ngunit nasaksihan iyon ni na lola at tiya. Kinagabihan, habang nagsusuklay ng buhok, hindi sinasadyang pumikit at pinalipad ni Cho ang suklay sa pamamagitan ng pagpitik ng daliri. Napagtanto niyang bumalik na ang kanyang kapangyarihan. Masaya siyang napasigaw sa tuwa. Kinabukasan ng umaga, sabay-sabay silang kumain ng almusal. Nag-alala si Sienjin kay Chohong at tinanong ito, ngunit nagkunwari itong galit at tumayo para pumasok sa silid. Hindi nag-alinlangan si Sienjin na sundan siya. Nagtinginan na lang sa pagtataka sina lola at tiya. Tinanong ni Sienjin kung ano ang dapat niyang gawin para mapatawad siya ni Cho. Sinabi nito na kailangan niyang kumanta at sumayaw para sa kanya. Kahit nahirapan, ang tanging alam ni Sienjin ay pambansang awit at kantang militar. Dahil sa pagiging cute nito, hindi na nagtagal ang galit ni Cho. Niyakap niya ito at humingi ng paumanhin dahil panang-alala niya ito. Niyakap din siya ni Sienjin ng matamis. Patuloy na iniiwasan ni Cho si Jaewook kahit laging ipinapakita nito ang pag-aalala. Sinabi pa ni Jaewook na para siyang mangkukulam dahil nahipnotismo nito ang kanyang puso. Naalala rin niya noong bata pa sila, isang pitik lang ng daliri ni Cho at agad na napipinsala ang mga nambubuli sa kanya. Kahit wala itong naalala noong muling nagkita sila, lagi siyang namamangha rito. Naniniwala si Jaewook na tadhana ang nagdala sa kanila. Ikinwento rin niya ang halik noong ginawa niya ang CPR para iligtas siya. Sa puntong iyon, naalala ni Cho ang tenga ng duwende na sumisigaw kapag malapit si Jaewook at ang katotohanan na bumalik ang kanyang kapangyarihan nang mahalikan siya nito. Bigla niyang napagtanto na si Jaewook ang kanyang itinadhanang lalaki. Nagpunta siya sa madilim na mangkukulam at ikinwento ang nangyari. Tinanong niya kung maaari bang mahalin ang isang taong hindi niya kapalaran.
Ngunit sinabi ng madilim na mangkukulam na mahirap tanggapin ng mga tao ang kaibahan. Kapag nalaman nilang isa siyang mangkukulam, hindi na siya mamahalin at muli siyang pagtataksilan hanggang sa wakas ng kanyang buhay. Sa kabaligtaran, kung kasama niya ang lalaking itinadhana sa kanya, hindi niya kailangang mag-alala. Kahit malaman nitong isa siyang mangkukulam, mananatili itong tapat at nakalaan para sa kanya. Bago siya umalis, binalaan siya ng madilim na mangkukulam na manatiling gising sa katotohanan at huwag basta magtiwala sa pag-ibig ng tao. Labis na nalito si Cho-hong sa dalawang lalaki. Samantala, masigasig pa ring iniimbestigahan ng sekretarya ni Sien-jin ang restoran ng lugaw ng pamilya ni Cho. Nagsimula siya kay Cho-hong, ngunit hindi alam kung sino ang mga magulang nito. May isang araw, narinig ang iyak ng bagong silang na sanggol mula kina lola at tiya, kaya inisip ng mga tao na baka ampun lang si Cho. Bago pumasok si Cho sa elementarya, nagdadala na siya ng bandehado para mag-deliver ng pagkain. Inisip ng mga tao na ito ay pagsasamantala sa bata. Dahil galing sina lola at tiya sa malayong lugar, marahil ay hindi nila alam ang children's rights. Pero sa katotohanan, kusang gusto ni Cho na tumulong mula pa pagkabata. Nang nasa high school siya, nakakita siya ng batang babae na binubuli at tinulungan ito. Ginamit niya ang mahika para parusahan ang mga siga, dahilan para katakutan siya ng mga tao. Kaya napilitan siyang lumipat ng paaralan ng maraming beses. Nang masuspinde siya, nagpasya siyang tumigil sa pag-aaral at hanggang high school level lang ang natapos. Nagkaroon siya ng katabi sa upuan sa klase noon. Maraming sponsors ang gustong kunin siya dahil sa pambihirang kakayahan. Pati mga manliligaw, dumadayo sa kanilang bahay para magtapat. Ngunit para maprotektahan ang kanyang pagkakakilanlan at kapangyarihan, laging gumagawa ng paraan si lola at tiya para iwasan siya sa mga tao. Kaya sa loob ng 25 taon, wala siyang naging kaibigan. Ang alam lang niya ay tumulong sa lola sa pagbebenta ng lugaw. Naisip ni Sien-jin kung gaano kalungkot ang buhay ni Cho kasama ang kanyang lola at tiya, kaya nakaramdam siya ng awa. Pag-uwi niya, nadatnan niyang naghihintay ito sa pintuan. Nang hindi makita ang dalawa, agad niya itong niyakap ng matamis. Nagustuhan din ni Cho ang pagmamahal nito, ngunit bigla niyang naisip ang babala ng madidilim na mangkukulam, kaya mabilis niya itong itinulak at bumalik sa silid. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na hindi si Sien-jin ang kanyang itinadhanang lalaki. Ngunit sa pag-alala sa matatamis nitong halik at yakap, hindi niya maitago sa sarili na namumula siya sa kilig. Pagkatapos noon, pumasok din si Sien-jin sa kwarto ni Cho-hong. Nang makita niyang namumula ang pisngi nito, inisip niyang baka may sakit ito. Kamakailan lang kasi ay nawalan ng malay si Cho at naghatid pa ng mga paninda, kaya inakala niyang baka napagod ito ng sobra. Kahit sinabi ni Cho na ayos lang siya, nag-aalala pa rin si Sien-jin at mahigpit siyang niyakap. Ayaw na niyang tiisin pa nito ang lahat ng mag-isa dahil narito na siya ngayon para sa kanya. Habang naglalambingan ang dalawa, kumatok ang tiya ni Cho para humiram ng nasal spray. Wala nang nagawa si Sien-jin kundi mabilis na magtago sa likod ng pinto. Gustong pag-usapan ng tiya ang tungkol kay Sien-jin, ngunit mabilis itong pinigilan ni Cho. Gumawa siya ng palusot para mapabalik ang kanyang tiya sa kwarto at makapagpahinga. Kinabukasan, tumawag si Sien-jin ng propesyonal na doktor at nurse para magsagawa ng check-up kay Cho sa bahay dahil natatakot siyang baka hindi pa ito lubos na gumagaling. Pagkatapos ng pagsusuri, sinabi ng doktor na si Sien-jin ang mas dapat ipacheck dahil sobrang healthy ni Cho. Ayon sa doktor, masyado lang itong nakatuon sa iisang tao at ang diagnosis sa kanya ay love sickness at kalituhan. Tuwa si Cho nang marinig iyon. Nakita ito ng tiya niya kaya hinayla siya nito palayo para kausapin. Sinabi ng tiya na maswerte si Cho at ang lalaking minahal niya ay tama para sa kanya, kaya itatago niya ito sa kanilang lola. Kung ibang lalaki pa iyon, matagal na sana niyang isinakay sa bangkang pandagat para mailayo sa lugar na iyon. Ngunit dagdag niya, nakakatakot ang pag-ibig ng tao, kapag nasangkot ka na, mahirap nang makaalis. Medyo nag-alala si Cho nang marinig ito. Pagkatapos, pumunta siya sa kwarto ni Sien-jin para hanapin ito. Palihim niya itong niyakap mula sa likod, ngunit bigla siyang tinulak nito dahil sensitibo ito sa mga bagay na nanggagaling sa likuran. Dahil dito, naging mapagmatsyag si Sien-jin sa kanya noong una pa lang silang magkita.
Napansin ni Cho ang mga dokumentong iniimbestigahan ni Sienjin tungkol sa kanya, kagaya ng nakita niya noon, kaya inakala niyang siya na ang host ng imbestigasyon. Pero ngayon, pakiramdam niya ay sinusuri ni Sienjin kung bagay ba siya rito, kung sapat ba ang kanyang pera at edukasyon. Bago pa makapagpaliwanag si Sienjin, galit na umalis si Cho. Sa oras na iyon, dumating si Masong Tae sa bahay dahil inimbitahan siya ni na lola at tiya ni Cho. Nang marinig nilang nagsusulat siya tungkol sa mangkukulam at sa halik, mainit nila siyang tinanggap at inanyayahan pa siyang kumain sa itaas. Nakita ito ni Sienjin at umupo rin sa mesa, parang siya ang may-ari ng bahay. Humiling pa siyang makatikim ng sopas na kagaya ng kay Jaewook. Lumabas na ang dahilan kung bakit isinulat ni Jaewook ang kwento, dahil hindi niya malimutan si Chohong noong nakaraan. Inilabas niya ang damdamin sa pamamagitan ng imahinasyon sa kanyang akda, bagay na nakapagpakalma sa loob ni Lola. Pero para kay Sienjin, isa lang itong walang kwentang cartoon story. Sinabi ni Jaewook na si Chohong ay parang tunay na mangkukulam dahil sa misteryoso at cute nitong ganda na nakakahumaling. Nang marinig ito, kinabahan si Lola at tiya. Naiinis si Cho kaya pinaalala niyang kumain na lang at huwag masyadong magsalita. Sagot naman ni Jaewook, baka naiilang lang si Cho dahil nagtapat siya ng damdamin dito. Napatigil si Sienjin at matalim ang tingin na ibinato kay Cho. Nagtanong din sina Lola at tiya kung ano ang isinagot niya. Naguguluhan si Sienjin sa sitwasyon. Sinabi ni Jaewook na maghihintay siya kaya pag-isipan muna ni Cho. Ngunit sagot ni Chohong, sasagutin na niya agad, at tinanggihan niya ito. Nagpasalamat siya sa damdamin ni Jaewook, ngunit sinabi niyang mula ngayon ay susuko na siya sa mga lalaki. Sa harap niya, mabait ito, pero sa likod niya, naghuhukay ng impormasyon, dalawang mukha at hindi tapat. Para sa kanya, pare-pareho ang lahat ng lalaki. Tumayo siya at umalis. Labis na natuwa si Lola nang marinig ito. Napatitig si Jaewook kay Sienjin. Kinagabihan, nag-text si Sienjin kay Cho na gusto niya itong makita dahil maaga siyang aalis para sa business trip kinabukasan, ngunit hindi ito nag-reply. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nasa harap na pala ng silid niya si Cho. Nagkasundo silang lumabas para mag-usap. Gusto ni Cho na ipaliwanag nito ang lahat at ayaw niyang magsinungaling pa siya. Sinabi ni Sienjin na dinukot siya noong bata pa siya. Nakabalik siya makalipas ang 3 araw ngunit hindi nahuli ang salarin. Ang driver na nagbabantay sa kanya ay naaksidente at coma sa loob ng 25 taon. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa loob ng 3 araw na iyon. Umulan ng malakas, may kutsilyong nakatutok sa puso niya, at isang taong nakakapote ang nakita niya, pati isang bahay na may matulis na bubong, katulad ng restoran ng lugaw ni Cho. Iyon lang ang natatandaan niya. Ito rin ang dahilan kung bakit binili niya ang restoran, para mag-imbestiga. Hinahanap niya noon ang baseball na may pangalan niya sa istante. Dahil dala-dala niya iyon nang siya'y dukutin, ngunit hindi pala iyon ang hinahanap niya. Doon napagtanto ni Cho na ilang taon nang nabubuhay si Sienjin sa takot. Lagi siyang malamig sa ibang tao at sobrang sensitibo na walang pwedeng yamakap sa kanya mula sa likod, dahil hindi niya alam kung sino talaga ang nanakit sa kanya noon. Niyakap siya ni Cho at napaiyak. Hindi niya kayang lubos na paniwalaan ito, ngunit hindi rin niya kayang pigilan ang damdamin niya para dito. Bilang tugon, binigyan siya ni Sienjin ng matamis na halik para aliwin siya. Kinabukasan, nagpaalam si Sienjin para mag-business trip. Napansin ni Secretary Kim na lalo pang gumaganda si Cho kaya binalak niya itong ipakilala sa kanyang nakababatang kapatid, ngunit pinigilan siya ni Sienjin. Pinagalitan pa niya ito at inutusan na magtrabaho na lang. Tinitigan ni Cho si Sienjin nang may kumikislap na mga mata na puno ng pagmamahal. Ang pagkawala ni Sienjin ay naging tamang pagkakataon para sa pamilya ng mga mangkukulam na magluto ng espesyal na sabaw para sa lugaw. Dahil wala siya sa loob ng 2 araw. Ngunit para sorpresahin si Cho, palihim na umuwi si Sienjin ng gabing iyon. Pagkatapos ng kanyang schedule, naghanda pa siya ng regalo para dito. Maingat na ginamit ng tiya ni Cho ang mahika para isara ang lahat ng pinto habang naghahanda para sa pagluluto ng sabaw ng mangkukulam. Habang abala ang 3 mangkukulam sa pagbibigay ng kani-kanilang spell, nakauwi na rin si Sienjin. Nakita niyang nakasara ang pinto kaya dumaan siya sa likod. Pilit niyang itinulak at binuksan ang pinto para makapasok. Habang paakyat na siya, nadaanan niya ang kusina.
Naging interesado siya nang makita ang kakaibang makukulay na ilaw at makarinig ng mga tunog, kaya lumapit siya. Mabuti na lang at narinig siya ng tatlong mangkukulam at agad nilang binawi ang kapangyarihan para hindi siya makahalata. Pagkakita kay Sienjin, agad na tumakbo si Cho para pigilan siyang pumasok. Pagkatapos, hinailan niya ito paakyat para mag-usap. Galit siya sa ginawa nito. Sinabi niyang ang 50 taong gulang na restora ng lugaw ng kanilang pamilya ay binabantayan ng marami para nakawin ang recipe at may mga nagre-record pa ng video. Kaya sobrang maingat sila. Ngayon na pinasok niya ng walang palamang sensitibong lugar ng pamilya, wala siyang pinagkaiba sa ibang nagnanais magnakaw. Kung sinabi lang niya ito ng maaga, hindi sana nagkaganoon. Galit namang sinabi ni Sienjin na namimiss niya ito at gusto lang niya itong sorpresahin, kaya umuwi siya ng maaga matapos magtrabaho. Ngunit hindi niya inakalang sisisihin siya ng ganoon. Nakaramdam ng konsensya si Cho nang marinig iyon. Niyakap niya ito mula sa likod para aliwin. At syempre, sa ganda ni Cho, hindi ito kayang magtagal na galit. Ang gusto lang niya ay makilala ito ng lubusan. Samantala, dahil natatakot si tiya ni Chohong na baka may makita si Masang Tae, kinuha na niya ang isang bote ng alak na may 65% alkohol para lasingin ito at mapasabi ng totoo. Plano talaga ni tiya na painumin siya hanggang sa magsabi ng lahat. Nang makita ni Song Tae ang bote ng alak, labis siyang nagulat at nagtanong kay tiya kung saan ito galing. Ipinaliwanag ni tiya na noong siya pa ay isang napakagandang dalaga, ibinigay ito sa kanya ng isang customer, at itinabi niya iyon hanggang ngayon. Sinabi naman ni Song Tae na ang ganitong klaseng vintage na alak ay napakamahal, maaari itong umabot ng higit sa 200 milyong won ang halaga. Nang marinig ito, biglang nagbago ng isip sina tiya at lola ni Chohong. Hindi na nila gustong ipainom iyon sa kanya at dali-dali nilang itinago ang mahal na bote ng alak. Habang nakaupo sina Chohong at Song Tae, palihim silang naghalikan. Ngunit bigla silang napatayo nang marinig ang paalala ni tiya. Kinabukasan, habang puno ng tao ang restoran, may dumating na isang matandang lalaki mula pa sa malayong lugar para bumili ng lugaw. Pagkakita sa kanya ni tiya, nabigla siya ng husto kaya nabitawan niya ang tray ng mga pinggan. Pagkatapos noon, nagtago siya sa isang sulok at umiyak. Nilapitan siya ng lalaki at tinanong kung ano ang nangyari, ngunit tila hindi siya nito nakilala. Pagkatapos, nagpaalam ito at umalis. Lalong nalungkot si tiya dahil hindi siya naalala nito. Pati ang paborito niyang pagkain, pata ng baboy, hindi na niya gustong kainin. Ang matandang lalaking iyon ang unang pag-ibig ni tiya na hindi niya malimutan mula noong kabataan niya. Noong panahong iyon, si tiya ay isang napakagandang dilag na pinagnasaan ng maraming kalalakihan. Maging mga manunulat at miyembro ng maharlikang lipunan ay nahulog sa kanyang alindog. Ngunit mahina ang puso niya pagdating sa isang gwapong lalaki. Kahit kilala itong lalaki sa panlilinlang sa iba, minahal pa rin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Naranasan nila ang matatamis na sandali ng pag-iibigan, at inakala ni tiya na siya na ang kanyang nakatakdang kapareha. Ngunit nang makita ng lalaki ang kanyang pagkakaiba, hindi nito natanggap at umalis nang may takot. Simula noon, hindi na ito lumingon pa. Malalim ang sugat na iniwan nito sa puso ni tiya. Dahil hindi niya kayang pasanin ang sakit ng nakaraan, umalis siya sa bahay para maghanap ng kapayapaan. Naramdaman naman ni Lola na hindi maayos ang kalagayan ni tiya kung mag-isa lang, kaya ipinasa niya kay Chohong ang pamamahala sa restoran ng lugaw. Umalis si Lola upang hanapin si tiya. Akala ni Song Tae ay magiging komportable na siya kasama si Chohong, ngunit dumating muli si Ma Jae-wook. Inupahan ito ni Lola para tulungan si Chohong sa pamamahala ng restoran. Pagkakita nito, hindi umatras si Song Tae. Nag-apron ng dalawang lalaki at sabay na nagserbisyo para sa mga customer ni Chohong. Matindi ang tensyon sa pagitan nila. Maging si Secretary Kim ay hindi nakaligtas kay Song Tae, napilitan siyang maghatid bilang ayaw ngunit walang magawa. Nang magreklamo si Secretary Kim na 40 degrees ang init sa labas at sobrang pagod na siya para maghatid pa, inalok ni Chohong na siya na ang mag-deliver. Ngunit hindi matanggap ng dalawang lalaki na mahirapan siya, kaya sila ang nagpatuloy sa paghatid. Patuloy silang nagbanggaan sa harap niya. Dahil walang gustong magpatalo, napilitan si Chohong na hatiin ang ruta para mag-deliver ang dalawang gwapong lalaki ng magkahiwalay. Kinagabihan,
Nagsama-sama silang lahat para maghapunan matapos ang isang nakakapagod na araw. Nagtanong si Secretary Kim ng may kuryosidad tungkol sa kasunod ng kwentong isinusulat ni Ma Jae-wook tungkol sa isang mangkukulam at isang halik. Tungkol ito sa lalaking bida na, nang malaman na ang kanyang kasintahan ay isang mangkukulam, ay pinag-isipan kung paano niya haharapin ito. Nang marinig ito, maraming iniisip si Cho-hong. Napansin ni Song Tae na parang pagod si Cho-hong, kaya gumawa siya ng dahilan upang ihatid sina Secretary Kim at Ma Jae-wook pauwi. Para magkaroon sila ng oras na sila lang dalawa. Tinatanong ni Cho-hong si Song Tae kung ano ang palagay niya sa kwentong isinulat ni Jae-wook. Tumawa lamang si Song Tae at sinabing pambata lang iyon at walang saysay. Nainis si Cho-hong sa sagot niya at napag-alitan siya, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Akala pa naman ni Song Tae na makakapag-spend sila ng oras na walang ibang tao. Ngunit pinlano ni Ma Jae-wook na manatili para bantayan si Cho-hong, baka raw may masamang plano si Song Tae. Dahil galit si Cho-hong kay Song Tae, wala na siyang sinabi pa at pumasok na lang siya sa kanyang kwarto. Bumalik sa kwarto si Song Tae, ngunit nakita niya si Jae-wook na nakahiga sa kanyang kama. Dahil sa pagiging matigas ng ulo nito, hindi niya ito mapaalis. Nauwi sa paghihilahan ng kumot ang dalawang lalaki habang magkasama sa iisang kama. Hating gabi, hindi na matiis ni Song Tae na matulog sa yakap ni Jae-wook, kaya tahimik siyang lumabas. Nakita niyang gising pa si Cho-hong. Maingat siyang lumapit at humingi ng tawad dahil hindi siya marunong magsalita ng romantiko o nakakatawa. Sinabi niya na kahit mangkukulam pa siya, mamahalin pa rin niya ito. Wala raw dapat ikabahala si Cho-hong na balang araw ay makalimutan niya ito, dahil mas mahalaga sa kanya ang pagmamahal niya rito kaysa sa anumang bagay. Sa mga matatamis na salitang iyon, gaman ang pakiramdam ni Cho-hong at napahilig sa kanyang mga bisig. Sa kabilang panig, gising pa rin si Ma Jae-wook at narinig ang lahat ng pinag-usapan nila mula sa likod ng pinto. Kahit hindi siya nagsalita, nakaramdam siya ng lungkot. Samantala, naglalakbay si Tia upang muling balikan ang mga lugar na puno ng alaala ng kanyang kabataan. Nang makarating siya sa bahay ng kanyang dating minamahal, nakita niya itong pinapakain ng lugaw ang kanyang asawa. Mahal na mahal nito ang asawa, at kahit malayo ang lugar, pumupunta siya sa syudad kung saan nakatira si Tia para bumili ng lugaw. Sa sandaling iyon, dumating si Lola at hinayla pauwi si Tia. Gayunpaman, labis ang pasasalamat ni Tia sa kanya dahil hindi nito binura ang magagandang alaala ng kanyang kabataan. Dahil dito, mas naunawaan niya kung paano siya nabuhay noon at handa na siyang magsimula ng bagong buhay. Samantala, inihatid ni Cho-hong si Song Tae papunta sa trabaho. Medyo nahihiya pa siyang iniabot sa kanya ang kwintas na binili niya noong nagpunta siya sa business trip. Sinubukan pa niyang magpraktis ng matatamis na salita para kay Cho-hong. Kahit medyo awkward, labis ang tuwa ni Cho-hong at agad niyang isinabat ang kwintas sa kanyang leeg. Lalong lumiwanag ang marka ng rosas sa kanyang dibdib. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, nanood sila ng sine. Ngunit naging magulo ang loob ng sinehan dahil lantaran silang nagpapakita ng lambingan kahit maraming tao. Nandoon din si Secretary Kim at sinubukang sawayin sila, kaya bahagya silang kumalma. Magkahawak kamay silang pumasok sa elevator, ngunit hindi nila napansin na may karatolang under repair. Bigla na lamang umalag at bumagsak ang elevator. Nagpanik sila at nagyakapan. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang pumutok ang daliri ni Cho-hong. At huminto ang elevator habang bumukas ang ilaw. Aksidente itong nasaksihan ni Song Tae. Pag-uwi nila, nag-alala si Cho-hong na baka natuklasan na nito ang kanyang sikreto. Naisip din ni Song Tae ang mga naunang pagkakataon na kusang pamitik ang daliri ni Cho-hong at noong sinabi nito na isa siyang mangkukulam. Ngunit inisip niyang baka guni-guni lang iyon dahil lasing siya noon. Bigla namang pumasok si Lola sa kwarto, pinutol ang iniisip ni Song Tae. Dumating siya para iabot ang renta para sa buwang iyon. Ngunit aksidente niyang nakita ang peklat sa dibdib ni Song Tae. Ipinaliwanag nito na nang bata pa siya, nadisgrasya siya at iyon ang iniwang peklat. May iniisip din si Lola habang tinititigan iyon. Kinabukasan, tulad ng nakagawian, pumunta si Ma Song Tae sa doktor para magpatingin, at maayos pa rin ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Tinanong niya tungkol sa peklat sa kanyang dibdib, ngunit sinabi ng doktor na walang anumang palatandaan ng pinsala o bakas ng kutsilyo na itinuro sa kanyang dibdib,
tulad ng malabo niyang naaalala. Maaaring isa itong bagay na hindi kayang ipaliwanag ng makabagong medisina. Alam ni Secretary Kim ang relasyon ni Cho Hong at Song Tae, kaya pinayuhan niya si Song Tae na itigil na ito. Natatakot si Secretary Kim na baka malaman ito ng ina ni Song Tae. Para kay Secretary Kim, hadlang si Cho Hong sa pagmamana ni Song Tae ng korporasyon. Hindi magdadalawang isip ang kanyang ina na tanggalin ang anumang balakid, maaaring saktan nito ang isang karaniwang babae tulad ni Cho Hong. Bigla namang naalala ni Song Tae ang mga dahilan kung bakit paulit-ulit na lumipat ng paaralan si Cho Hong noong sila ay bata pa. Ayon kay Secretary Kim, imahinasyon lang iyon ng mga bata noon. Halimbawa, kaya raw pigilan ni Cho Hong ang isang aksidente sa sasakyan sa pamamagitan ng pagpitik ng daliri, o kaya'y biglang bumabagsak ang mga nambubuli sa kanya. Kahit ang mga tuyong bulaklak ay muling namumukadkad kapag dumadaan siya. Nauwi sa malalim na pag-iisip si Song Tae. Samantala, naalala ni Cho Hong ang mga sinabi ni Song Tae. Nadiskubre ni Cho na ang sandalan ng paa ng kanyang upuan ay ang ping-pong ball na matagal nang hinahanap ni Song Tae sa bahay. Nag-aatubili siyang nagtanong kay Lola kung may pagkakataon bang nakasakit na ng sinuman gamit ang kutsilyo ang mga mangkukulam sa kanilang pamilya, kahit bata pa lamang ang biktima. Ngunit matatag na sagot ni Lola, kapag may banta sa kanilang kalagayan, hindi siya magdadalawang isip na gumawa ng aksyon. Nang marinig ito, lalo pang nag-alala si Cho Hong. Natakot siyang baka may kinalaman ng pamilya niya sa aksidenteng binanggit ni Song Tae. Bumalik siya sa kanyang kwarto habang hawak ang bola. Nag-iisip, nang biglang pumasok si Song Tae. Mabilis niyang itinago ang bola sa ilalim ng kumot. Hindi alam ni Song Tae kung ano ang nagawa niyang ikinagalit nito, pero napansin niya ngayong araw, wala si Cho Hong na naghihintay sa kanya sa labas. Inisip niyang baka nakaupo lang ito sa kwarto, nagtatampo. Dahil natatakot siyang baka may matagpuan si Song Tae, nagkunwari si Cho na lalabas para maghanda ng pagkain para sa kanya. Ngunit hinayla siya ni Song Tae at niyakap upang aliwin. Sinabi niyang mahal na mahal niya ito. Bagaman natuwa si Cho Hong, puno pa rin ng pag-aalala ang kanyang puso. Sa labas, narinig ni Lola ang usapan ng dalawa. Samantala, sa tirahan ng itim na mangkukulam, may mga kakaibang pangyayaring tila hudyat ng masamang mangyayari. Palihim siyang pumunta upang makita si Cho Hong. Sinabi nito na ang kwintas na dala ni Cho Hong ay tanda ng nalalapit na kapahamakan. Ipinaliwanag ni Cho Hong na alaala iyon mula sa kanyang ina, at wala siyang malinaw na alaala tungkol sa kanya. Binalaan siya ng itim na mangkukulam na ang lalaking mahal niya ay hindi nakatakdang maging kanya. Aksidenteng narinig ni Tia ang mga salitang iyon. Dahil sa galit, pinalayas niya ang itim na mangkukulam. Nang makita ng itim na mangkukulam si Lola, naalala niya na minsan nang pumunta ito sa kanya noon at may nangyaring mahalaga. Ngayon, inuulit ni Cho Hong ang parehong pagkakamali, bagay na labis nitong ikinatuwa kaya napatawa ng malakas. Alam ni na Lola at Tia na hindi si Song Tae ang itinakdang lalaki para kay Cho Hong. Ngunit ipinagpilitan ni Cho Hong na siya ang pinili niya at naniniwala siyang hinding-hindi siya ipagkakanulo ni Song Tae kahit malaman nito ang kanyang pagkatao. Gayunpaman, sinabi nilang tapusin na niya ito, o sila na mismo ang gagawa ng paraan. Samantala, pag-uwi ni Song Tae, malamig ang pakikitungo sa kanya ni na Lola at Tia, dahilan upang siya'y may lang. Ipinaliwanag ni Cho Hong na alam na nila ang tungkol sa kanilang relasyon. Hindi maintindihan ni Song Tae kung bakit ayaw sa kanya ng mga ito, may nagawa ba siyang mali. Hinalikan siya ni Cho Hong upang ipaalam na basta gusto niya ito, sapat na iyon. Maghahalikan na sana sila nang biglang pumasok ang ina ni Song Tae. Pinag-utos nitong lumabas ang lahat. Pagkatapos, pinagalitan niya si Song Tae, tinanong kung bakit pinaimbestigahan niya muli ang retiradong pulis na may kinalaman sa isang aksidente noon. Anumang paghahanap ang gawin niya, wala itong mapapala. Bago umalis, sinabi pa nitong umalis na agad siya sa lugar na iyon at ituturing niyang walang nakita tungkol sa babaeng kasama niya kanina. Iyon daw ang pinakamabuti para sa kanyang pamana. Narinig ni Cho Hong ang lahat mula sa labas at labis siyang nalungkot. Dahil wala siyang ibang mapagsabihan, lumapit siya kay Ma Jae-wook upang maglabas ng saloobin. Lagi itong handang makinig sa kanya kapag kailangan niya. Kinuha ni Cho Hong ang kwintas na ibinigay ni Song Tae. Gusto niya nang bitawan ang damdaming iyon, pero hindi magawa ng kanyang puso. Samantala,
Nang makita muli ang ina ni Song Tae, nakaramdam ng pamilyar sina Lola at Tia. Sinabi ni Lola na nakita niya ang malaking peklat sa dibdib ni Song Tae at nakilala nilang siya ang batang iyon mula noon. Inanyayahan ni Cho-hong si Song Tae na maglakad-lakad sa parke. Ibinigay niya muli ang kwintas at sinabing kapag malinaw na ang isip nito, siya na mismo ang magsabit muli sa kanya. May nais daw siyang ipakita. Pumitik si Cho-hong ng daliri at nagpalit-palit ng kulay ang matataas na gusali, kumislap ang mga ilaw, at tila huminto ang oras sa paligid. Natigil sa ginagawa ang lahat. Yamakap siya kay Song Tae at sinabi na ito ang lihim na matagal niyang tinatago. Mahal na mahal niya ito at hindi niya kayang pigilan ang kanyang puso sa pag-ibig dito. Tinanong niya kung mamahalin pa rin siya nito matapos malaman ang lahat tungkol sa kanya. Sisigat na sana si Song Tae nang biglang ipataw ni na Lola at Tia ang kapalaran dito. Dinala nila si Song Tae pauwi at tiningnan ang peklat, kinumpirmang siya nga ang batang iyon. Nagtanong si Cho-hong kung sila ba ang dumukot sa kanya noong bata pa siya. Napagtanto ni na Lola at Tia na maaaring naaalala na ni Song Tae ang nangyari noon, kaya nagpa siya silang burahin ang kanyang mga alaala. Pinilit man ni Cho-hong na pigilan sila. Wala siyang nagawa. Hinayla siya ni Tia palayo at ipinaliwanag na naranasan na rin niya iyon noon, kahit tunay na mahal siya ng lalaki, mahirap para rito na tanggapin ang kanyang pagkatao bilang mangkukulam. Ganoon din ang nangyari sa kanyang ina, na kalaunan ay ipinagkanulo. Ang pinakamabuting gawin ngayon ay burahin ang lahat ng alaala ni Song Tae bago pa ito tuluyang ma-in-love kay Cho-hong. Magiging landlord at tenant lang kayo, sabi ni Tia. Iyan ang pinakamabuti para sa inyong dalawa. Walang nagawa si Cho-hong kundi tanggapin. Unti-unting binura ng mahika ang mga alaala ni Song Tae. Ang katotohanan, noong bata pa si Song Tae, dinukot siya ng kanilang driver upang pagbantaan ang kanyang ina. Habang tumatakbo para tumakas, natuklasan si CNG ng driver. Dahil nakapiring ang mga mata niya, hindi sinasadyang natapilok si CNG sa isang matalim na bagay at nasaksak ang sarili sa dibdib. Nang makita ng driver ang sugat ni CNG, natakot ito at tumakbo palayo, iniwan siyang nakahandusay at duguan. Kinabukasan, pagkagising ni CNG, ipinatawag niya si Cho-hong sa kanyang kwarto. Tinanong niya kung ano ang nangyari kagabi. Habang litong-lito pa si Cho-hong, itinuro ni CNG ang mantsa sa kama. Sinabi niya na linisin iyon, kung hindi ay mapipilitan silang tatlo na lumipat ng tirahan. Sa halip na sumunod agad, tinanong lang ni Cho-hong kung masakit pa ba ang sugat niya. Matatag ang boses ni CNG nang sabihing ayos lang siya. Malungkot na sinabi ni Cho-hong na aayusin na lang niya ang kama at umalis na may luha sa mga mata. Kinabukasan sa almusal, ginamit pa ni CNG ang kanyang aroganteng ugali na nagdulot ng hindi komportableng damdamin sa lahat. Pero patunay din ito na tuluyan ng nabura ang kanyang alaala. Nakita ni Cho-hong ang pag-aalala sa mukha ng kanyang lola at tiyahin, kaya sinabi niyang magiging maayos din siya at babalik sa dati. Bago umalis si CNG papunta sa trabaho, iniabot niya kay Cho-hong ang isang tambak ng labahin at pinapalaba ito, ngunit malamig na tumanggi si Cho-hong dahil wala iyon sa kontrata. Sa oras ding iyon, nalaglag ni CNG ang kwintas na minsang ibinigay niya kay Cho-hong. Pinulot ito ni Cho-hong at ibinalik sa kanya, sabay sabing dapat niyang alagaan ang kanyang mga gamit. Habang nakasakay sa kotse, tinitigan ni CNG ang kwintas na may pagtatakang anyo. Napansin ito ni Secretary Kim ngunit hindi nang ahas magtanong. Bigla namang sumabog ang gulong, naging alanganin ng takbo ng sasakyan at napilitan si Secretary Kim na prom-ino ng biglaan, dahilan para masugatan si CNG. Nag-aalala si Secretary Kim dahil sunod-sunod na malas ang nangyayari sa kanya. Ikinwento niyang kamakailan ay muntik na rin siyang mamatay nang maipit siya sa isang elevator kahit patay ang kuryente. Narinig pa niya na may mag-asawa ring naipit roon ngunit maswerte silang nakaligtas. Dahil dito, bahagyang naalala ni CNG ang nangyari noon kasama si Cho-hong. Samantala, si Cho-hong ay nakikipag-inuman kay Ma Song Tae Jae-wook upang maibsan ang lungkot. Nakita ni Jae-wook ang kalaasinggan niya at pasimpleng minura si CNG. Narinig ito ni Cho-hong at agad siyang pinagalitan. Sa oras ding iyon, nakita ni CNG mula sa malayo ang tila pagiging malapit ng dalawa, dahilan para mainis siya. Bumaba si CNG mula sa kotse, binuhat si Cho-hong at dinala siya pauwi, iniwan si Jae-wook na napabuntong hininga na lang.
Pagdating sa bahay, dinala niya si Chohong sa kanyang kwarto. Dahil lasing, natanong ni Chohong ang kasalukuyang anyo ni CNG at hindi napigil ang yakapin ito. Sinabi niya na kahit makalimutan siya nito, siya mismo ay hindi makakalimot sa kanya. Hinayla niya si CNG palapit at hinalikan sa labi. Sa sandaling iyon, tinawag si CNG ng lola ni Chohong para kausapin ng pribado. Inalok siya nito na ipalit sa renta ang mga mamahaling bote ng alak na dati niyang pinapahalagahan, na malinaw na pahiwatig na gusto nitong umalis siya. Ngunit tumanggi si CNG at sinabi niyang gusto niya sa lugar na iyon at hindi lilipat. Kaagad siyang bumalik sa kwarto, ngunit biglang sumakit muli ang kanyang dibdib. Sa labas ng restoran ng lugaw, nawalan siya ng malay dahil sa sobrang pagdurugo. Dahil dito, pumunta ang lola ni Chohong sa tirahan ng itim na mangkukulam upang pilitin itong maghanap ng paraan para mailigtas si CNG. Binigyan siya ng mangkukulam ng isang mahiwagang kutsilyo at sinabing kailangan nito ang buhok ng isang dalagang babae at buhok ng isang bagong silang na sanggol. Kinuha ng lola ni Chohong ang buhok ng apo niya at itinarak ang mahiwagang kutsilyo sa sugat ni CNG. Dahil sa buhok ni Chohong, nagkaroon ng dugo ng mangkukulam si CNG. Ito ang dahilan kung bakit dati ay madaling niyang nabasag ang barrier na ginawa ng tiyahin ni Chohong upang ikandado ang pinto. Pagkatapos ng insidenteng iyon, binura ng lola at tiyahin ni Chohong ang alaala ni CNG, ngunit may kaunting alaala pa rin siyang natira kaya nakabalik siya sa bahay na iyon. Natatakot silang dahil may dugo na siya ng mangkukulam, baka hindi na muling umubra sa kanya ang magic ng pagbura ng alaala. Kinabukasan, nagising si Chohong matapos ang isang gabing kalasinggan. Napahawak siya sa mukha dahil sa hiya nang maalala ang pag-amin niya ng damdamin kay CNG kagabi, at pati ang walang hiya niyang paghalik dito. Samantala, ramdam pa rin ng tiyahin ni Chohong ang kakaiba sa presensya ng itim na mangkukulam na dumalaw sa kanila. Alam niyang gumagamit ito ng madilim na mahika, kahit na tumutulong ito sa ibang mangkukulam na lutasin ang kanilang suliranin, ang totoo ay ninanakaw nito ang kapangyarihan ng iba at pinapawala sila sa dilim magpakailanman. Kaya't pinaghihinalaan niyang ang pagtanggap nito na tulungan si CNG ay may masamang pakay. Naisip ni Chohong ang nakakahiya niyang ginawa kagabi kaya nagpunta siya sa kwarto ni CNG upang magpaliwanag. Pero inisip ni CNG na iyon ay isang kumpirmadong pag-amin, bagay na ikinagalit ni Chohong dahil malinaw na siya ang unang nagsabing gusto niya ito. Umalis si CNG para magtrabaho ngunit nakalimutan ang kanyang telepono sa kwarto. Kinuha ito ni Chohong at nagmamadaling humabol sa kanya. Biglang may kotse na mabilis na dumiretso sa direksyon niya. Sa sandaling nasa bingit ng kamatayan si CNG, pumikit si Chohong, kumandat ng daliri at gumamit ng mahika upang iligtas siya. Nakatayo si Chohong sa gitna ng kalsada na tila tulala, kaya agad siyang nilapitan at niyakap ni CNG. Sinabi niyang ayos lang siya at hindi na nito kailangang mag-alala pa. Lahat ng ito ay nakita mula sa tirahan ng itim na mangkukulam. Doon ay malinaw na may mas malalim itong plano ng iligtas nito si CNG noong bata pa siya. Unti-unti na ring umepekto ang sumpang mahika nito sa binata. Nakita ng tatlong mangkukulam kung gaano kaswit ang pakikitungo ni CNG kay Chohong, kaya't napag-usapan nilang hindi tuluyang nabura ang kanyang alaala. Dito nalaman ni Chohong ang katotohanan na noong bata pa siya, ginamit ng kanyang lola at tiyahin ang kanilang mahika upang iligtas si CNG at hindi para saktan siya. Dahil sa pag-aalay ng lahat ng lakas nila noon, humina ang kanilang mahika. Nang panandali ang nakakaiba ang lasa ng lugaw sa tindahan. Pansamantalang ipinasara ng lola ang kainan. Nang malaman ito, niyakap ni Chohong ang lola niya ng mahigpit. Masaya siyang nailigtas nito ang lalaking mahal niya. Nangako siyang hindi na niya ipag-aalala pa ang kanyang lola at tiyahin. At kahit mangkukulam siya, maaari niyang isuko ang pag-ibig na ito kung kinakailangan. Sa mga sandaling ito, unti-unting naalala ni CNG ang lahat. Alam na niya ngayon kung sino ang totoong nanakit sa kanya, ang mismong driver na buong akala niya ay tagapagligtas niya sa loob ng maraming taon. Noon, minsan ang ginamit ni CNG ng driver bilang hostage upang takutin ang pamilya niya, dahilan para mapahamak siya. Ang peklat na iyon ay nanatiling nakaukit sa dibdib ni CNG. Pagkatapos noon, tinawagan niya si Chohong na umuwi at pinapunta sa kumpanya upang dalhin ang mga dokumentong naiwan niya. Ginamit niya ito bilang dahilan para yayain siyang mag-lunch, ngunit sa puso ni Chohong, napagdesisyonan na niyang tapusin na ang lahat.
Inalok niyang bayaran ng buo ang renta para makalipat na si CNG at mamuhay ng mas maayos. Ngunit nagkunwari si CNG na hindi niya naintindihan. Sinabi niyang gusto niya talaga ang bahay at hindi siya aalis kahit paitaboy siya ng lahat. Isa pa, bilang may-ari ng bahay, wala siyang obligasyong makinig sa sinuman. Napabuntong hininga si Cho-hong sa narinig. Alam niyang wala siyang magagawa kundi harapin si CNG, ngunit pipilitin niyang panatilihin ang distansya bilang isang nangungupahan. Sa sandaling iyon, parang nabasa ni CNG ang nasa puso ni Cho-hong. Dumating ang ina ni CNG upang kausapin siya. Sinabing kailangan niyang maglakbay para sa negosyo bilang paghahanda sa bago niyang posisyon. Mariing tumutol si CNG at ibinunyag ang isang lihim na lubhang ikinagulat ng kanyang ina, na naaalala na niya ang lahat. At higit pa rito, ang nag-utos sa driver na dukutin siya ay ang kanyang sariling ina. Ginawa ito ng ina niya para pigilan ang ama niya na sumama sa ibang babae, gamit ang panganib ng sariling anak upang subukin ito. Ngunit dahil dito, nasangkot si CNG sa aksidente. Naging dahilan ito para makonsensya ang ama niya, kaya nanatiling buo at masaya ang pamilya. Gayunpaman, hindi matanggap ni CNG ang ginawa ng kanyang ina sa kanyang buhay. Habang nag-uusap sila, biglang sumakit ng matindi ang dibdib niya at nawalan siya ng malay. Sa kabilang banda, natuklasan ng lola at tiyahin ni Cho-hong ang pakana ng itim na mangkukulam. Noon pa man, sinelyuhan lamang nito ang kamatayan ni CNG, na kapag nalaman niya ang buong katotohanan tungkol sa sarili niya. Darating ang tunay niyang kamatayan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nawawala ang peklat mula pa noong bata siya. Hindi sinasadyang narinig ni Cho-hong ang mga salitang ito at labis siyang nabigla. Tumawag si Secretary Kim upang sabihing kritikal ang kondisyon ni CNG at hindi nila alam kung bakit. Nang makita ni Cho-hong si CNG na walang malay sa kama ng ospital, galit siyang nagtungo sa itim na mangkukulam. Naalala ng mangkukulam na noong nakaraan, ang ina ni Cho-hong ay minsan ding lumapit sa kanya sa parehong desperadong kalagayan. Dahil ang lalaking nakatadhana para sa kanya ay mamamatay. Dahil sa galit, sinimulan ni Cho-hong na kunin ang kapangyarihan mula sa iba pang mangkukulam at winasak niya ang lahat ng makita niya. Ayaw ng itim na mangkukulam na mawala ang libu-libong taong pinaghirapan, kaya inatake nito si Cho-hong. Sa kabutihang palad, dumating ang tiyahin at lola ni Cho-hong upang iligtas siya. Ginamit ng tiyahin niya ang mahika ng itim na mangkukulam upang hindi sinasadyang mabasag ang lahat ng bote ng kapangyarihan. Dahil dito, nabasag din ang madilim na sumpa at bumalik ang mahika sa mga nawalang mangkukulam. Kasama rito si CNG, natanggal ang selyo sa kanya. Sa gitna ng bingit ng kamatayan, bigla siyang nagising at muling nabuhay. Pagbalik ni CNG, misteryosong naglaho ang buong pamilya ni Cho-hong. Kahit anong pagsisikap ni Secretary Kim na hanapin sila, wala siyang natagpuan. Bumalik si CNG sa bakanteng bahay at tinitigan ang paligid habang rumaragasa ang mga alaala. Dumating din si Jae-wook upang hanapin si Cho-hong. Ngunit iniwan lang siya nito ng isang sulat ng paghikayat. Dalawang malungkot na lalaki ang naupo at uminom ng magkasama. Isang taon ang lumipas. Sa matagal na paghahanap, natagpuan ni CNG ang dalagang may kapangyarihang supernatural, dala-dala ang maraming tray ng mainit na lugaw kasama ang kanyang lola at tiyahin, sa isang maliit na karinderya sa tabi ng kalsada. Nilapitan niya ito at sinabing miss na miss niya ito sa nagdaang panahon. 2 beses na siyang iniligtas ni Cho-hong. Kahit mabura ang alaala niya, hindi niya ito makakalimutan. Nagkunwari si Cho-hong na wala siyang alam sa sinasabi ni CNG. Inilabas ni CNG ang kwintas na ipinangako niyang ibibigay kay Cho-hong at hiniling na bumalik na siya sa bahay kasama ang kanyang lola at tiyahin. Naluha ang dalawa at nagyakapan ng mahigpit sa gitna ng mataong palengke. Ang nagtitinda ng manok, na minsan ay palihim na kumuha ng recipe, ay mayroon na ngayong tanyag na family chicken recipe. Samantala, si Jae-wook ay naging matagumpay na manunulat ng mga kilalang kwento. Sa huli, muling namuhay ng masaya ang buong pamilya ng mga mangkukulam sa ilalim ng pamilyar nilang bubong. Kahit halos mabaliw ang lola at tiyahin ni Cho-hong sa araw-araw na pagmamahalan ng magkasintahan, masaya pa rin silang lahat. Dito nagtatapos ang drama. Maraming salamat sa panonood. Paalam at hanggang sa muli.